Hello po mga amore, magandang araw po. May nakita po ulit akong isa pang paraan ng pag-request po ng medical assistance and now naman po yung gagamitin natin ay yung eGovPH na app po. Before po tayo mag-proceed, share ko lang po muna itong quick guide on how to register sa eGovPH app. Hello po mga amore, magandang araw po. May nakita po ulit akong isa pang paraan ng pag-request po ng medical assistance and now naman po yung gagamitin natin ay yung eGovPH na app po. Before po tayo mag-proceed, share ko lang po muna itong quick guide on how to register sa eGovPH app. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ayan, mag-start na po tayo. Click lang po natin itong eGovPH na app. And then, mag-login po tayo. Yung sa akin po, naka-enable yung Face ID login, kaya nag-automatic login po. Tapos, ayan, makikita po natin yung mga services sa application po na ito. Pero para po sa ngayon ay mag-focus po muna tayo sa medical assistance request. Try ko na lang rin pong gawan ng video yung iba pa pong mga services na meron po dito sa eGovPH na application po. Ayan, para po makapunta tayo sa medical assistance request, click po natin itong eGovPH Serbisyo Hub. Ayan. Meron po kasi akong sinet na appointment sa PhilHealth naman for the amendment of my records. Kaya nakikita niyo may approved na appointment po ako dyan. Tapos, scroll up nyo lang po para makita yung mga assistance na available po. Meron po sila for government services. Yan, dito po ako nagpa-appointment nung sa PhilHealth. Ito po. Meron po sila for NBI, Philippine National Police Clearance, PhilHealth, PSA, SSS, and Pag-ibig Fund. Ayan. Gawan na lang din po natin ito ng video next time per service. Then, click nyo lang po yung back. Yan, meron po rin dito for employment and livelihood assistance, funeral assistance, consultation services, social responsibility initiatives. Yan. Pero for now, focus po muna tayo dito po sa medical and other financial services. Yan, click nyo lang po. Ayan, babasahin ko lang rin po ito. Ito po yung mga detalye ng serbisyo. Sa pagkuha ng inyong appointment sa Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub or BPESH, kakailanganing i-upload ang kopya ng kompleto at tamang mga dokumento o requirements upang masiguro na may sapat na basehan upang ma-approve ang hinihiling na appointment.
at nang hindi na kailanganin pang magpabalik-balik ng mga nangangailangan ng tulong. Sa inyong personal na pagdulog sa BPES, kakailanganing isubmit ng mga nangangailangan ng tulong ang kompletong original or certified true copy ng mga dokumento o requirements para maisakatuparan ang pagbibigay tulong. Ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob sa BPES ay sa anyo ng endorsement o di kaya'y guarantee letter na maaaring isubmit ng mga pinagkalooban nito sa mga ospital, treatment facility, accredited na laboratory o accredited na supplier ng gamot o medical devices kung saan may gagastusin na kailangan tugunan. Department of Health or DOH sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program or MAIFIPP ng Department of Health, layunin makapagkaloob ng pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga Pilipinong nangangailangan upang tugunan ang gastusin ukol sa pangangalaga ng kanilang kalusugan tulad ng para sa serbisyong medikal, gamot at mga kailangang gamutan sa mga sumusunod na sitwasyon. 1. Inpatients, kalawa po outpatients, and third ay yung patients in primary care facilities and or clinical laboratories. Ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng DOH ay sa pamamagitan ng endorsement na isasubmit ng pinagkalooban nito sa mga ospital, treatment facility, accredited na laboratory, accredited na supplier ng gamot o medical devices kung saan may gastusin na kailangan tugunan. Requirements: original o certified true copy ng mga sumusunod. Para sa inpatients or nakakonfine sa hospital, statement of account or SOA, valid ID ng pasyente o ID na mula sa Medical Social Service ng hospital o valid ID ng isang malapit na kamag-anak ng pasyente. Para naman po sa outpatients or hindi nakakonfine sa hospital, ang requirements po ay statement of account or quotation ng gamot, treatment o laboratory procedure. Pangalawa po ay reseta ng gamot, drug and special medicine o treatment protocol or laboratory or diagnostic request or request mula sa referring facilities or copy ng certification ng bilang ng sessions na na-avail na mula sa PhilHealth kung meron po. And third ay yung valid ID ng pasyente or ID na mula sa Medical Social Service ng ospital or valid ID ng isang malapit na kamag-anak ng pasyente. Para naman po sa pasyente sa primary care facility at clinical laboratory, ang mga requirements po ay ang mga sumusunod: reseta ng gamot, drug and special medicine or treatment protocol or laboratory or diagnostic request, or request mula sa referring facilities or copy ng certification ng bilang ng sessions na na-avail na mula sa PhilHealth if meron. Second po ay valid ID ng pasyente or ID na mula sa Medical Social Service ng ospital or valid ID ng isang malapit na kamag-anak ng pasyente. And third po ay yung Certificate of Eligibility or Social Case Summary mula sa isang medical social worker or registered social worker or barangay certificate of indigency or ID ng 4Ps. Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng mga programang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS at Ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP, nagkakaloob ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development para sa mga sumusunod na pangangailangan. 1. Hospital bill. Second, chemotherapy drugs or chemotherapy medicines. Third, implant device. And fourth po ay medical assistive devices. Ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng DSWD ay sa pamamagitan ng Guarantee Letter or GL na isasubmit ng pinagkalooban nito sa mga ospital, treatment facility o accredited na supplier ng gamot o
medical devices kung saan may gastusin na kailangan tugunan. Ang requirements po ay original or certified true copy ng mga sumusunod. Para sa hospital bill ay medical certificate or clinical abstract or certificate of confinement na may kumpletong pangalan, numero ng lisensya at lagda ng doktor at may petsang hindi lalampas sa 3 buwan mula sa pagkaka-issue. Second po ay yung statement of account or SOA or hospital bill na nakasaad ang petsa at kumpletong pangalan at lagda ng billing clerk. Third po ay promissory note o certificate of balance na nakasaad ng buong pangalan at lagda ng credit and collection officer kung ang pasyente ay nakalabas na ng ospital. Siguraduhin lamang na magkapareho ang halaga ng balanse na nakasulat sa promissory note at sa SOA. Fourth, yung 2 copies po ng valid ID ng taong magsasubmit or magpaprocess ng request. Fifth po ay yung photocopy ng valid ID ng pasyente. Ang ika-6 po ay yung social case study report na mula sa City or Municipal Social Welfare and Development Office kung saan residente ang pasyente or mula sa Medical Social Service ng ospital kung saan naka-confine ang pasyente. And last po ay yung authorization mula sa pasyente at kopya ng kanyang valid ID kung hindi mismo ang pasyente o magulang o anak ng pasyente ang magsasubmit or magpaprocess ng request. Para naman po sa chemotherapy treatment or chemotherapy medicines, ang mga requirements po ay ang mga sumusunod: medical certificate or clinical abstract na may kumpletong pangalan, lisensya at lagda ng doktor at may petsang hindi lalampas ng 3 buwan mula sa pagkaka-issue. Treatment protocol or reseta na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan, numero ng lisensya at lagda ng doktor, kinakailangang hindi lalampas sa 3 buwan mula sa pagkaka-issue ang document. Official price quotation na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan at lagda na nagbigay ng quotation. 2 copies ng valid ID ng taong magsasubmit or magpaprocess ng request, photocopy ng valid ID ng patient, social case study report na mula sa City or Municipal Social Welfare and Development Office kung saan residente ang pasyente. And last ay yung authorization mula sa pasyente at kopya ng kanyang valid ID kung hindi siya mismo or magulang or anak ng pasyente ang magsasubmit or magpaprocess ng request. Para naman po sa orthopedic implant, ang mga requirements po ay ang mga sumusunod: medical certificate or clinical abstract na may kumpletong pangalan, license, and signature ng doktor at may petsang hindi lalampas sa 3 buwan mula sa pagkaka-issue, reseta ng implant na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan, license number at lagda ng doktor, kinakailangan hindi lalampas sa 3 buwan mula sa pagkaka-issue ang document. Official price quotation na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan at lagda na nagbigay ng quotation. 2 copies ng valid ID ng taong magsasubmit or magpaprocess ng request, photocopy ng valid ID ng pasyente, social case study report na mula sa City or Municipal Social Welfare and Development Office kung saan residente ang pasyente, and last ay yung authorization po mula sa pasyente at kopya ng kanyang valid ID kung hindi mismo ang pasyente or magulang or anak ng pasyente ang magsasubmit or magpaprocess ng request. Para sa medical assistive devices, ang mga requirements po ay ang mga sumusunod: medical certificate or clinical abstract na may kumpletong pangalan, lisensya at lagda ng doktor at may petsang hindi lalampas ng 3 buwan mula sa pagka-issue, reseta or request ng assistive devices na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan, license number and signature po ng doktor, and kailangan hindi po lalagpas ng 3 months mula sa pagkaka-issue ang document. Official price quotation na nakasaad ang petsa kung kailan ito na-issue at ang kumpletong pangalan at lagda na nagbigay ng quotation.
social case study report na mula sa City Municipal Social Welfare and Development Office kung saan residente ang pasyente. And last po ay yung authorization po ulit na mula sa pasyente at copy ng kanyang valid ID kung hindi mismo ang pasyente o magulang o anak ng pasyente ang magsasubmit or magpaprocess ng request. Office of the President, Presidential Action Center. Mula sa tanggapan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang Presidential Help Desk Project ay naglalayong madagdagan ang tulong pinansyal na natatanggap ng mga nangangailangang individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga sumusunod na pangangailangan. Hospital billing assistance, maintenance medicines, medical assistive devices, medical laboratory fees and procedure, chemotherapy, and specialty medicine. Ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng Presidential Help Desk ay sa pamamagitan ng guarantee letter na isasubmit ng pinagkalooban nito sa mga ospital, treatment facility, accredited na laboratory, accredited na supplier ng gamot o medical devices or puneraria kung saan may gastusin na kailangan tugunan. Requirements ay dapat po original or certified true copy ng mga sumusunod. Para sa hospital bill ay ang mga sumusunod na requirements ay request letter sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kung saan nakasaad ang dahilan ng kahilingan, petsa ng liham at address, contact number at original na lagda ng humihiling. Original na social case study report na maaaring galing sa tanggapan ng municipal, city, or provincial social worker na may nakalagay na petsa at buong pangalan, lagda, and license number ng social worker. Kopya ng valid government-issued ID ng pasyente at ng otorisadong kinatawan. Ang ID ay dapat may lagda ng may-ari at kailangan din na lagdaan ng 3 beses ang kopyang isasubmit. Maaari ding isubmit ang birth certificate ng pasyente kung ito ay minor de edad. Statement of Guarantee Letter Acceptance. Original na katunayan mula sa ospital na kanilang tinatanggap ang GL mula sa Office of the President at may nakalagay na petsa, buong pangalan at lagda ng otorisadong kinatawan ng ospital. Promissory note o certificate of balance na aprobado ng ospital at kailangang isubmit ang original and isang certified true copy. Clinical abstract or medical certificate mula sa attending physician or doctor. And last po ay yung statement of account or hospital bill or latest running balance mula sa ospital. Para naman po sa maintenance, medication, or medical implant at assistive devices or medical laboratory fees and procedures, ito po ang mga sumusunod na requirements. Request letter sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kung saan nakasaad ang dahilan ng kahilingan, petsa ng liham at address, contact number at original na lagda ng humihiling. Original na social case study report na maaaring galing sa tanggapan ng municipal, city, or provincial social worker na may nakalagay na petsa at buong pangalan, lagda, and license number ng social worker. Kopya ng valid government-issued ID ng pasyente or and ng otorisadong kinatawan. Ang ID ay dapat may lagda ng may-ari at kailangan din na lagdaan ng 3 beses ang kopyang isasubmit. Maaari ding isubmit ang birth certificate ng pasyente kung ito ay minor de edad pa. Statement of Guarantee Letter Acceptance. Original na katunayan mula sa service provider na kanilang tinatanggap ang GL mula sa Office of the President at may nakalagay na petsa, buong pangalan at lagda ng otorisadong kinatawan ng service provider. Clinical abstract or medical certificate at reseta ng gamot or request ng assistive device mula sa attending physician or doctor. Price quotation mula sa service provider na may nakasaad na halagang bawas na ang senior citizen or PWD discount, benepisyo mula sa PhilHealth at iba pang maaaring maging diskwento. Para naman po sa chemotherapy or specialty medicines, ang mga sumusunod po
ay ang mga requirements. Request letter sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kung saan nakasaad ang dahilan ng kahilingan, petsa ng liham at address, contact number at original na lagda ng humihiling. Original na social case study report na maaaring galing sa tanggapan ng municipal, city, or provincial social worker na may nakalagay na petsa at buong pangalan, lagda at license number ng social worker. Kopya ng valid government-issued ID ng pasyente or ng otorisadong kinatawan. Ang ID ay dapat may lagda ng may-ari at kailangan din nilagdaan na 3 beses ang kopyang isasubmit. Maaari ding isubmit ang birth certificate ng pasyente kung ito ay minor de edad pa. Statement of Guarantee Letter Acceptance, orihinal na katunayan mula sa service provider na kanilang tinatanggap ang GL mula sa Office of the President at may nakalagay na petsa, buong pangalan at lagda ng otorisadong kinatawan ng service provider. Clinical abstract or medical certificate at order or reseta ng gamot mula sa attending physician or doctor. And then treatment protocol or health management plan na mula rin sa attending physician or doctor. And price quotation mula sa service provider na may nakasaad na halagang bawas na ang senior citizen or PWD discount, benepisyo mula sa PhilHealth at iba pang maaaring maging diskwento. Ayan. Then sa bandang baba po, makikita nyo po dyan yung button for mag-upload ng requirements. Ayun po. Then base po dito sa mga details sa taas kung ano po yung klase ng medical assistance request nyo po. Mag-refer po kayo dito ng mga requirements. Then picturean nyo po. Yan. Para ma-attach po natin dito sa baba. Dito po sa mag-upload ng requirements button. Ayan. Click nyo lang po yan. And then, ito po yung may button po dito na upload. Yan. Click nyo lang po yan. Click nyo po yung photo library or sa Android po, photo library din po ata. Click nyo lang po yung available button po doon para mas-select nyo po yung mga photos ng requirements nyo po. Ayan, kunyari, mag-a-attach ako nito. Example lang po yan. Ayan. Up to 10 pictures po ata ang pwedeng i-upload dito or 8. Basta lahat po ng requirements na nakalagay po kanina sa binasa po natin, picturean nyo lang po and then i-attach po dito. Then make sure din po na meron din po kayong hard copies ng mga requirements po na iyon kasi ipipresent nyo rin din po iyon pag punta nyo po sa corresponding government agency po. I-attach po dito yung mga requirements and then kunyari, maglalagay po tayo ng message. Kunyari, for surgery. Ayan. Medical assistance. Ito parang draft lang po. Sample draft lang po ng message. Ayan. Humihingi ng medical assistance para sa aking nalalapit na operasyon sa PGH. Ayan. Lagay nyo lang po. Then, pumunta sa appointment schedule. Yan. Click nyo lang po ito. Then, select po kayo kung kailan nyo po planong pumunta doon po. Available na araw nyo po. Kunyari, ito po. Sa 30. Ayan. Tapos, may mga available time po dyan. Pili po kayo kung saan po kayo available. Kunyari, 9 o'clock. Yan, makikita nyo po dyan na may 2 pwesto ang natitira. So, may 2 slots para po na natitira. So, click nyo lang po yung magpatuloy. Pagka-click nyo po nyan, ay
magre-reflect na po dito sa eGov.ph app nyo yung approve appointment, and then may QR code po yun. Ayan, parang ganito po siya. Yung sa akin, sa PhilHealth, yan, parang ganito po yung itsura nung approve appointment niya po. So, yun lang po. Next time naman po, try natin gawan din po nung discussion or video yung mga available services pa po na meron po dito sa eGov.ph app po. Salamat po, and hanggang sa muli. Paalam!